Talumpati, kalikasan bilang tunay na lumikha ni Guru Besar, Lankar Ida Bogus. Mga tao, kaibigan ng katotohanan at katarungan, pahintulutan kitang dalhin sa isang paglalakbay ngayon, hindi sa kalangitan ng relihiyon, ngunit sa pamamagitan ng matino na katotohanan ng pag-iral. Isang katotohanan kung saan nagsasalita ang kalikasan, ngunit madalas na mas pinipili ng sangkatauhan na makinig lamang sa sarili nitong echo. Para saan ang katotohanan kapag ito ay binaluktot ng kapangyarihan? Ano ang pananampalataya kapag inabuso upang maghasik ng takot, pakikipagdigma, o magpasakop sa iba? Ang kalikasan ang nagsilang ng sangkatauhan. At sangkatauhan, bilang kapalit, nilikha nito ang Diyos sa sarili nitong larawan, hindi dahil sa karunungan, kundi dahil sa takot. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa pagnanais na mangibabaw. Iyan ang esensya ng doktrinang Vishnu. Sa hindi mabilang na mga aklat, mula sa Biblia hanggang sa Quran, mula sa Torah hanggang sa Bhagavad Gita, wala tayong makikitang mga babala na ito ay gawa ng tao na mga buod, kathang-isip na mga kwento, at mga kasangkapang pang-ideolohiya ng mga dating pinuno, sira-sira na mga pinuno, at gutom sa kapangyarihan. Hindi, ang mga aklat na ito ay itinuturing na banal. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang kabanalan na walang sangkatauhan ay hungkag. Ang mga aklat na ito ay nangangaral ng isang Diyos na nagpaparusa, pumapatay, na napupuot. Pinasigla nila ang maraming siglo ng pang-aalipin, genocide, pang-aapi sa kababaihan, at karahasan. Ginagamit ang mga ito upang kondenahin ang mga nag-iisip ng iba, upang turuan ang mga bata, upang bigyang katwiran ang digmaan. At ang pinakatrahedya na bahagi ay ito, ang mga estudyante ay nalampasan ang kanilang mga masters. Ang mga relihiyosong tagasunod ngayon ay kadalasang nahihigitan ng kalupitan at kawalang katauhan ng kanilang tinatawag na mga Diyos. Ipinagtatanggol nila ang kanilang mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng apoy at espada at tumanggi silang humarap sa salamin na itinataguyod sa kanila ng kalikasan. Sinasabi ko sa iyo, Diyos, Allah, Yahweh, Krishna, lahat sila ay gawa-gawa lamang. Mga kathang-isip ng relihiyosong sangkatauhan, na isinulat ang sarili nitong masasamang ideya at ipinakita ang mga ito bilang divine authority. At kaya, nananawagan ako para sa isang simbolikong pagkilos ng pagpapalaya, ay pakulong natin ang Diyos magpakailanman, sa kulungan ng walang hanggan. Hindi dahil sa puot, kundi bilang simbolo ng hustisya. Sapagkat ang tunay na kaaway ay hindi isang Diyos sa itaas ng mga ulap, ngunit ang kasinungalingan sa loob ng tao. Ang tanging tunay na puwersa ay kalikasan. Hindi siya masusuhulan, hindi siya humihingi ng mga handog, walang mga panalangin, walang mga templo. Nagbibigay at kumuha siya ng balanse. Siya ang tanging malikhaing kapangyarihan na nabubuhay ng walang hanggan. Ang mga relihiyosong aklat, ang mga ito ay mga aklat ng kapahamakan, na isinulat ng mga taong naghahangad na itaas ang kanilang sariling puot, takot, at pagtatangi sa batas. Hindi nila tayo tinuturuan ng pagmamahal. Hindi nila tayo tinuturuan ng habag. Itinuturo nila sa atin ang pagkakabahabahagi, pagmamataas, at digmaan. At kapag sinabi mong naglalaman ang mga ito ng karunungan, itatanong ko, saan nga ba? Para sa isang matalinong tao ay hindi nagsusulat ng puot. Tulad ng sinasabi ng doktrinang Vishnu, ang karunungan ay hindi nagmumula sa silangan o kanluran, mula sa mga banal na aklat o relihiyon. Ang karunungan ay ipinanganak mula sa katapatan, sa iyong sarili, at sa iyong kapwa-tao. At kaya, sinasabi ko sa iyo, malayo sa relihiyon bilang kasangkapan ng pamimilit. Malayo sa pagpataw ng mga dogma. Malayo sa mga aklat na minamaliit ang kababaihan, freethinkers, at mga bata. Ang bawat isa ay malayang maniwala ayon sa kanilang pinili, ngunit ang mga gumagamit ng relihiyon bilang sandata ay nagkasala ng pang-aapi. At ang mga nagtatanggol sa relihiyon sa pamamagitan ng kamangmangan ay nag-ambag sa kabaliwan nito. Hayaang mahayag ang katotohanan sa kalikasan, sa buhay mismo, sa hininga na ating ibinabahagi, sa tubig na ating inumin, sa araw na sumisikat sa ating lahat. Sapagkat ang kalikasan lamang ang nararapat sa ating pagpipitagan. Siya ang nag-iisang Diyos na hindi nagsisinungaling. Karangalan kung saan nararapat ang karangalan. Salamat sa iyong pansin.